The time of reckoning has come. Perpetrators of crimes against humanity, former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo. At magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi. Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Ginagawa nyong trial by publicity. Ano, para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc. Mga kabayan, dismayado ang kampo ng mga Duterte, partikular ang mga DDS supporters sa patuloy na pag-atake ng kampo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng gabinete nito laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga kaalyado nito. Kahapon na isinumite na sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay BP Sara mula naman sa isang religious group na binubuo ng 12 complainant kasama na ang mga pari ng simbahang katoliko at mga abogado mula sa Mindanao. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption at iba pa ang grounds ng impeachment. Batay sa kinatawan ng grupo na si Attorney Amando Ligutan, i-endorso ang impeachment complaint ni na House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colyada. Kasabay ng ikatlong impeachment complaint kahapon kay BP Sara, naglabas din ng progress report ang Kamara bago matapos ang kanilang sesyon. Ito ay makalipas ang 13 pagdinig sa Quadcom kaugnay naman sa extrajudicial killings ng dating administrasyon ni Pangulong Duterte at ang di umano ay ang koneksyon nito sa illegal na pogo operation sa bansa. Dahil dito inirekomenda ng Quadcom ang mga kaso sa grupo ni dating Pangulong Duterte. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Ayon sa isang mambabatas na naging mortal na kaaway ng mga Duterte, lumalabas sa kanilang investigasyon na may malakas silang ebidensya na magpapatunay na sangkot ang grupo ng dating administrasyon na may kaugnayan sa paglabag sa human rights at iba pang pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. The time of reckoning has come. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. Samantala, nagrekomenda rin si Quad Committee Chairperson sa Representative Robert Ace Barbers na kasuhan ang iba pang kaalyado ni dating Pangulong Duterte na may malaking partisipasyon sa illegal drug trade sa bansa at sa mga sangkot sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang.
Sa kabila ng sandamakmak na inihaing kaso sa grupo ng mga Duterte, nanawagan naman ng patas na investigasyon si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Naniniwala kasi ang kampo ni Duterte na may halong political attack sa kanilang kampo ang pagsasampa ng iba't ibang kaso mula sa House of Representatives. Sa kabilang dako, naglabas naman ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipapaubaya na niya ang lahat sa DOJ kaugnay sa mga kasong nirerekomenda ng Quadcom laban sa kampo ng mga Duterte. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa kanyang talumpati sa pagsasara ng sesyon ng Kamara Miyerkules ng gabi December 18, dumipensa si House Speaker Martin Romualdez sa paglalaan ng pondo para sa ayuda. Sa gitna ito ng kritisismo sa 26 billion pesos na halaga ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development sa bersyon ng 2025 General Appropriations Bill na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Depensa pa ng House Leader, may resibo ang bawat tumatanggap ng financial assistance ng Administrasyong Marcos Jr. Tila may pinasaringan pa ito sa issue ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Sa kapapasok lamang na balita, inihain na sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Binubuo ng 12 complainants ang grupo ng mga pari ng Simbahang Katolika. Gayon din ang mga abogado mula sa Union of People's Lawyer of Mindanao. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption at iba pa ang grounds ng impeachment. Batay sa kinatawan ng grupo na si Attorney Amando Ligutan, i-endorso ang impeachment complaint ni na House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at AMBI's OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colyada. Hanggang sa kasalukuyan, nasa tanggapan pa ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang dalawang impeachment complaints na inihain laban kay VP Duterte. Bago mag-adjourn ng sesyon ang Kamara, ipresenta ng House Quadruple Committee o Quadcom sa plenaryo ang progress report nito. Ito ay matapos ang 13 nitong pagdinig sa issue ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operations o POGOs. Kabilang sa nirerekomenda ng 4 House panels ang pagsampa ng kaukulang kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo at iba pa. Dahil umano ito sa paglabag sa Republic Act No. 9851, ang batas na nagpaparusa sa crimes against international humanitarian law, genocide at iba pang crimes against humanity kaugnay ng libu-libong anti-drug war deaths. Perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa,
Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. The time of reckoning has come. After 13 rigorous and thorough hearings of the so-called Quad Committee, we are confident that we have gathered substantial findings backed by competent evidence to make the requisite recommendations to this legislative body and to the appropriate government agencies for appropriate and decisive action. There was systematic violation of human rights and blatant disregard of due process. Nirekomenda rin ng Quadcom ang pagsampa ng kaukulang kaso sa pagpaslang sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison and Penal Farm noong August 13, 2016. Kabilang dito sina dating Pangulong Duterte, Garma, Leonardo, SPO4 Arthur Narsoles at dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Bukod naman dito, pinasasampahan na rin ng kaso ang mga isinasangkot sa pagpaslang kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, partikular na sina Garma, Leonardo, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, former PNP Officer Nelson Mariano, Police Senior Master Sergeant Jeremy Tox Kausapin at isang alias Loloy. May iba pang personalidad na irerekomenda ring kasuhan, kaugnay naman ang pagkakasabat sa ilang daang kilogramo ng shabu sa Mexico, Pampanga noong September 2023. Bahagi rin ng rekomendasyon ng Quadcom na magsagawa pa ng malalimang investigasyon sa iba pang personalidad na isinasangkot sa illegal drug shipment at illegal pogos. Kabilang narito si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, gayon din si dating presidential spokesperson Harry Roque. Further investigations should be conducted against, but not limited to, the following individuals. Number 1, personalities implicated in the illegal drug trade in relation to the revelations provided by resource persons Jimmy Guban and Mark Taguba, Representative Paulo Duterte, Councilor Nilo Abilera Jr., Mr. Paul Gutierrez, Mr. Benny Antiporda, Mr. Jojo Bacud, a certain Tita Nani, and Mr. Allen Capuyan. Number 3, personalities involved in POGO-related illegal activities. Attorney Herminio Harry Roque Jr., Catherine Cassandra Leong, Go Waping, or also known as Alice Leal Go, Yang Jian Sin, also known as Tony Yang, and Hong Jiang Yang. Bukod sa mga inirekomendang kasuhan, may mga panukalang batas ding isinusulong ang Quadcom kaugnay ng kanilang investigasyon. Samantala, adopted na sa plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng Quadcom. Iniutos na rin sa House Secretary General ang pagsusumite ng kopya ng rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Sa susunod na taon ay ipagpapatuloy ang pagdinig ng 4 House panels. Inaasahan na ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan siya kasama sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapwa Senador Christopher Bongo at iba pang personalidad kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng anti-drug war. Sa isang panayam kay Senator Bato de la Rosa, sinabi nito na ang hakbang na kasuhan sila ay bahagi ng planong sirain ang mga Duterte kasama ang mga kaalyado nito, lalo na at malapit na ang halalan. Sa inilabas naman pahayag ni Senator Bongo ay sinabi nitong handa siyang harapin ang kaso, pero dapat ay hayaan ang taong bayan ang humusga kung naging payapa at maayos ba ang pamamahala ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa kabilang issue, tiniyak ni Senator Go na patuloy siyang maglilingkod sa bansa at magsusulong ng mga hakbang para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Giit ng 2 senador na naniniwala sila sa sistema ng hudikatura sa Pilipinas kaya handa silang humarap sa korte ng bansa para linisin ang kanilang pangalan kung kinakailangan.
Ipauubaya na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Justice kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng House Quadruple Committee na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng War on Drugs campaign. Sinabi ni PBBM na DOJ na ang bahalang tumingin at tumimbang sa bigat ng nakuhang testimonya sa 13 pagdinig ng komite. Tiwala naman anya siya sa kakayahan ng ahensya na gumawa ng tamang desisyon sa usapin. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case up. So titignan pa yan, marami pa kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Ito, pag-usapan natin itong pautot ng Quad Committee, Quadcom. Ididemanda si PRRD. The House Quad Committee has formally recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, Senator Bongo, among other personalities, for alleged crimes against humanity in relation to the Crimes against humanity. Crimes against humanity. O yan. Yun po ang ikakaso at irerekomenda dito kay PRRD, Senator Bongo, at Senator Bato. War on drugs. Earlier during the final session day of the year, Quadcom lead chair Robert Ace Barbers presented their... Ayan. Si Ace Barbers pa. Okay. Ito talagang Quadcom. Talagang naghahanap kayo ng gulo. Okay? Nakikita naman natin. Natatakot na ang iyong mga kasamahan. Wala nang ang gustong pumirma sa impeachment. Tapos kayo talaga, naghahanap kayo ng gulo. Pagkatapos, sisimulan ninyo, gaya ng sa impeachment, sisimulan ninyo yung pagkalkal kay BP Sara, sasabihin ninyo na ito ay impeachable offense, etc., etc. Lahat ibabato nyo na sa kanila. Ang dulo, wala. Anong nangyari sa inyo? Mr. Announcement. Hindi naman natutuloy, di ba? Announce kayo ng announce. Eto na naman kayo, mag-a-announce na naman kayo. Irirekomenda nyo. Eto si Barbers, puro rekomendasyon. Di ba? Ano una niyang ginawa? Eto Huwag ka magagalit, Senator, Senator tuloy. Congressman Barbers, di ba merong nababalita? Hindi ko po sinasabing totoo to o hindi totoo. Nasa husgado ang desisyon, hindi para sa akin ang maghusga. Pero may nababalita na may mga involved sa mga kamag-anak mo na di umano sa droga at nahuli ng mga pulis. Di ba? Anong ginawa mo? Nirekomenda mo sa NBI na imbestigahan to. Pinahahanap mo yung mga nagbabalitang vloggers. Di ba? Ganyan ang gusto nyo, puro magrekomenda na magrekomenda Pero teka muna, Barbers, sana instead na nirekomenda mo na imbestigahan to ng NBI, sana ni-research nyo kung sino-sino to mga vloggers na ito kaysa announce kayo ng announce. Kasi ang datingan, pag announce kayo ng announce, puro lang pananakot. Diba? Ako hindi ko nga binalita yun Pero napapanood natin yun, nababalitaan natin yun, nilabas ng media yun. Anong ginawa mo, Barbers? Imbis na itinanggi mo. Kasi kung hindi naman totoo, at politiko yung mga kamag-anak mo, kung hindi totoo, sana tinanggi ninyo na hindi kayo involved sa droga. Anong ginawa mo? Pinaiimbestigahan mo yung nagbalita. Sabi nga ika nga, don't kill the messenger. Ibinalita ng ibang vloggers Hindi po ako kasama dun Pero kahit hindi po ako kasama dun sa nagbalita, hindi po tama na paiimbestigahan nyo sa NBI. Tingnan nyo muna, may katotohanan ba yung sinasabi ng vloggers? Kung may katotohanan, bakit nyo pa iimbestigahan sa NBI? Kung wala namang katotohanan, di sana itinanggi nyo. Lagi kayo nandiyan dyan, may mga privilege speech kayo, nasa TV kayo, may press con kayo, meron kayong Quadcom. Ibalita ninyo. Itanggi ninyo, di ba?
O ngayon, meron ka na naman irerekomenda. O nakasuhan, itong sila PRRD, si Senator Bongo at si Senator Bato. Teka muna, Senator ako na Senator, Congressman Barbers. Natatawa na lang kami. Ang dami kong natatanggap na mga komentaryo. Hindi nyo ba nababasa? Of all people, ikaw pa magre-recommenda niyan. Meron nga kayong dawit. Hindi ko sinasabing totoo to o hindi. Pero may anomalya eh. May alingas-ngas. May usok. Hindi mo nga tinatanggi. Halimbawa, sinabihan ka. Ikaw ay bangag. Ikaw ay adik. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. Halimbawa lang. Tapos ikaw pa magpapaimbestiga, ikaw nga may anomalyang droga. Itanggi nyo muna. Yun po ang punto ron. Itanggi nyo. Kung hindi totoo, hindi totoo. Itanggi nyo, pakita kayo ng proof sa media. And nagalit kayo doon sa vloggers na nagbalita nun. Ano ba naman tayo? So pag kami nakita yung mga vloggers na masama, tumahimik na lang. Sambahin kayo. Dilaan ng puwet nyo na parang mga tuta. Ganun ba? Hindi naman dapat ganun. Tapos may gana pa kayong paimbestiga na crimes against humanity, yung war on drugs ni PRRD. May droga na naman. Sir, nagtatanong lang, huwag ka magagalit. Ba't magalit na galit kayo sa drug war ni PRRD na dati naman ay hindi? Dati naman ay gusto nyo si PRRD. Sir, bakit galit na galit ka at 10 ng iyong mga kasama sa war on drugs ni PRRD? Diba? Sana siguro, kung kayo galit na galit sa droga, pa-drug test muna kayo. Lalo na yung may mga ano dyan, yung may mga anomalya. Again, hindi ko sinasabing totoo. Pero siyempre, kung may usok, may sunog. Diba? Patunayan nyo yung sunog na yung galing sa barbecuehan. Hindi na susunog na droga. Ganun lang kasimple yun eh. Bago kayo paimbestiga ng paimbestiga, recommend dito, recommend. Alam mo yung parang ano, si Raulo nagre-recommenda na itong taon to dalhin mo sa mental. Parang ganon. Diba? I mean, locus talking. I'm not saying na gumagamit po kayo o bangag kayo. Hindi ganon. Sana lang itinanggi nyo muna na hindi totoo. Walang nadinig ang taong bayan na hindi ito'y totoo eh. Hindi nyo itinanggi. Pinaimbestigahan nyo lang sa NBI. Oh, di ba? Dahil hindi na epektibo yung impeachment. Punta naman kayo kay PRRD ngayon. Di ba? Well, anyway, kung gusto nyo magdemanda, kung gusto nyo, walang problema. Sabi nga ni PRRD, pati yung ICC, papasukin nyo na eh. Ako, galit na galit kasi na ang taong bayan sa announcement nyo ng announcement. Tapos hindi nyo naman tinutuluyan. Diba? Tigil nyo na yung hearing dyan sa Quadcom patungkol sa Duterte. Move on na kayo. Pag may time, move on din. Tapos, demanda nyo na. Gusto mo, 3 kada araw, i-demanda nyo si PRRD. Gusto nyo rin, i-impeach nyo si BP Sara araw-araw. O, di ba? O gusto nyo, papuntahin nyo rin 3 times a day ang ICC, walang problema. Basta totoo. Huwag yung nananakot kayo, inirekomenda namin sa NBI, inirekomenda namin sa Korte, inirekomenda namin sa DOJ, ay, pwedeng papasok ang ICC, impeachable offense. May natuloy na ba? Nga. Wala natutuloy eh, di ba? Yun yung nakakaasar. Ginagawa niyong trial by publicity. Ano, para siraan lang sa publiko sila Duterte. Lahat po ng Duterte. Simula kay PRRD, BP Sara, etc.